Hello, hello, hello! Kumusta ang lahat? Ayan, nagpunta kami dito sa Guimaras Island dahil gusto namin masaksihan ang Manggahan Festival ng Guimaras Island. Alam niyo na sobrang well-known yung Guimaras dahil ang mga mangga daw nila ay sobrang matamis. So, ayan, tingnan natin, tikman nga natin yung mangga nila kung talagang matamis nga. So, kararating lang namin today dahil first day ngayon ng Manggahan Festival. At guys, meron pa kaming nakasabay na well-known daw na vlogger pero actually hindi ko siya kilala. At saka hindi ako nakafollow sa kanya pero right next talaga sa likod namin ang upuan nila. So, sabi, si Boss Toyo daw. So, tiningnan ko yung ano niya sa YouTube is 8.6 million followers. So, dami niya. Dami niyang followers. So, ayun. Siguro gusto din nilang matikman yung napakasarap na na mangga ng Guimaras. Ayun lang, sobrang init at saka pagdating mo ng ng port ng Guimaras, ang tagal pa eh. Nag-tricycle kami, 200 yung single ng driver, medyo malayo-layo din. Siguro mga ilang minutes tayo sumakay ng tricycle. Mga 15 to 20 minutes na tricycle. So, apat kami, siningil niya kami ng 200. At, siyempre, after na nag-decide pala kami na pupunta dito sa Guimaras Island, of course, gusto din namin mag-overnight. So, naghanap kami ng matulugan mamayang gabi, guys. So, one week before kami nagpunta dito, naghanap kami kung saan kami pwedeng mag-stay. So, dahil nga Manggahan Festival dito, halos full ang kanilang mga hotel or yung mga malapit na mga resort. So, wala kami idea about Guimaras na sabi nila maganda daw pala pag nag-book sa sa resort, which is alam ko medyo malayo-layo ang mga resort dito sa Hordan. Actually, tawag nila Hordan, which is parang Jordan ba. So, dito sa Hordan, dito ang nila, yung event ng Manggahan Festival. So, dito kami nakahanap ng matulugan sa, Red Doors Southern Suite, which is very affordable. Okay naman ang room. Actually, yung room ng pamangkin ko at ni Jessica doon ay mas more spacious yata kaysa sa amin, pero okay lang kasi lang naman. Kasi apat nga kami, so dalawang room yung nabook namin. Affordable, siyempre hindi talaga superstar na tulugan. Yung importante, meron kaming matulugan kasi medyo malayo. Kailangan talagang mag-overnight dito para more explore. So, ayan, may TV din. Merong small fridge. So, wala silang available na na queen bed. So, mamaya, pag isahin na lang namin itong higaan. May aircon. Yan yung pinaka-importante dahil sobrang mainit dito ngayon. Ayan, ito yung CR nila. Merong maliit na sink. Meron din water heater. May shower. Kung gusto mo magtabo, meron din. Ayan. Okay naman siya. Ayan, may salamin. So far, malinis. Yung bathroom. Ayan. Wala lang silang nilagay yata na toilet paper dito. Baka nakalimutan. Ayan, diba? So, okay naman siya. So, we booked 2 rooms. More than 2K yung 2 rooms namin. Actually,
Gusto ko sana one room lang kami na apat, pero binigay ay 2 rooms. So yun na nga, 'di ba? Very very affordable at saka siyempre comfortable. So ginawa namin, may baon kaming mga ganyan. Nagbaon na kami ng mga ganito kasi wala pa lang ano dito food delivery. So hindi pa kami nag-lunch. Okay lang 'yan. Meron naman kaming baon ng mga biscuit at inumin. Dahil sa sobrang init ngayon dito, parang kailangan mo munang mag-cool down. 'Di ba? May phone din sila dito sa room, merong electric kettle. Wait lang. So, ayan yung phone. May electric kettle sila kung gusto niyo magkape. Meron silang code for the wifi. Saka ayan nga yung naka-name nila. This is not paid vlog, okay? So, ayan, dito kami. Ayan yung picture. Para, di ba, may idea din yung iba kung gustong pumunta dito. Ayan, so, tingnan na lang natin. At sasabihin ko, pag natikman namin yung mangga nila dito na well-known talaga, na super sweet daw ang kanilang mango. Actually, matagal na namin gustong pumunta dito kasi nga gusto din namin maggala-gala sa Guimaras, kaso lang para ngayon lang kami talaga nagka-time at saka syempre dito na kami malapit sa nasa part na kami ng Iloilo. So galing sa bahay namin kanina sa Uton, nag-grab lang kami papuntang port ng wharf. Ano ba yun? Parang may something wharf. Ano ba yun kanina? Yung parang pier ba papuntang Guimaras. So, galing sa bahay namin papuntang pier. Basta something may wharf. Nakalimutan ko yung pangalan. 400 something, 460 yata. Supposed to be yung ibayad namin sa Grab. So, binayaran na lang namin ng 500, which is, konting tip sa driver. So, affordable kasi kung magdala ka ng car mo, kung may car pa, sobrang mahirap kasi hindi mo alam itong island na to, tsaka iroro pa yung sasakyan. So, okay na lang yan na mag-rent na lang ng tricycle pagdating dito sa island, or depende kung ano yung ma-afford ng pumupunta dito. So kami bukas parang mag-i-explore din yata kami. Pupunta din kami ng parang may sila dito parang monastery. So yun, pupuntahan din namin yun. Tapos parang may mga beaches ba yun? Gisi. Parang something may gisi na name. Hindi ko masyadong alam, pero pwede kang mag-rent ng tricycle ranging from 1,500 to 2,000 daw, na marami ka nang mapuntahan. So parang mga 7 places. Kasi dito parang meron din sila dito na parang windmill na marami ding nagpapapicture doon. Talagang picture. So sana maka-explore kami ng husto kasi nga overnight lang kami dito bukas, so waiting kami. Para pero talaga grabe ang init, super talaga. Super ang init. At saka lahat dito guys na mga resorts or mga hotel or whatever is fully booked dahil nga sa Manggahan Festival. Okay? So, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!